Hello, hello mga kabupols, kaway-kaway dyan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa mga kababayan nating nakatira sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa mga magigiting natin mga OFW, sa mga magigiting natin mga kapulisan at kasundaluhan. Binabati ko po uli kayo ng isang mapagpalang araw. Okay, mulit-muli, before we start, siyempre hingi uli po ako ng isang like, subscribe, pakihit yung notification bell para lagi po tayong updated sa aking panibagong video at pakishare po yung ating video para magkaroon tayo ng mas maraming subscribers. Okay, wag na natin patagalin pa. Ito, mainit-init, fresh na fresh mga kabupols. Ang balitang ito, bibigyan natin ng reaksyon. Totoong dahilan ng pagre-resign ng ating Vice President as a Deputy Secretary, tinukoy na ng isang DDS vlogger. Ito po mga kabupols. So, binasag na po ang katahimikan ng ating Vice President ng isang DDS vlogger. Sinabi niya ang totoong dahilan ng kanyang pagre-resign. Ito na po. So kung mapapansin nyo, ang laging payag ng ating Vice President ay laging no comment. Pero yung isang dating DDS vlogger, binasag ang katahimikan ito at sinabi niya na ang totoong dahilan ng kanyang biglaang pag-resign ay inunahan daw niya umano ang pag-announce ng Malacanang na siya ay tatanggalin, kaya siya ay kusang nag-resign. Yes po, mga kabupols, yun po yung totoong dahilan na nasabi ng ating vlogger na inunahan ni VP Sara ang announcement na tatanggalin na siya, kaya siya mismo ang nagbigay ng resignation niya. Inunahan niya yung announcement na dapat ay Malacanang po ang magbibigay. Yes po. Siguro ang dahilan nila dito is para hindi mapahiya ang Vice President. Yun yung advice sa kanya. Kaya mas maganda na siya na lang ang maunang magbigay ng statement na magre-resign siya kaysa sa yung palasyo pa ang magbibigay ng announcement na tatanggalin na siya. Yun siguro yung containment action nila. Pero sinabi rin ng vlogger na to na hindi lang niya inunahan yung announcement, kumbaga isa rin daw siyang traidor. Yes po, totoo po yung narinig nyo. Isa daw pong traidor ang ating Vice President. Kung bakit, maya-maya, pakinggan natin ang dating DDS vlogger na to at sasabihin niya sa atin ang dahilan. Okay, without further ado, ito na po yung mainit-init na balita. Pakinggan po natin to. Okay, Sir Nino Barsaga, pasok. Mo, buwisit ka. Balik tayo kay Bibi Sara. Ito na, nag-resign na yung Ali. Huwag na lang yung sa amin tatlong buhok na vlogger na yan. Oh, wag na natin pagkalaman yun. Nag-resign na yung Ali. Tinatanong ng mga reporter, Aha. bakit ka po nag-resign? Oh, anong sagot niya? Dahilan mo. Ano po ang rason? May nakikita ka ba sa Marcos administration na hindi na maganda? Yun ang mga tanong eh. Mga kakilala ko rin. Oh, ano ngayon, Sir Sir Nino Barsaga, anong sagot ni BP nung tinatanong siya? Reporter na doon eh. Ano yung sagot ni Bibi Sara? Ano? No comment! Laging no comment. Ganun din naman ang sinagot niya dati, di ba? Doon sa kung ano ng mga isyong binato sa kanya dati, kung ano ng mga negative na nagawa niya sa DepEd. Anong sagot? Anong sagot? No comment uli? Now, alam nyo, ang mga hudas na tao, ganyan ang galawan. Oh, narinig nyo? Yung mga hudas na tao, ganyan ang galawan. Hindi ako nagsabi niya na, narinig nyo mismo sa vlogger na to na siya ang nagsabi nun. No comment. Bakit kaya ba nag-resign? Si Bibi Sara? Aha.
May nakakaalam ba kung Wala. anong dahilan talaga? Wala. Kasi ang balita ko Ano? ang balita ko, umaga pa lang nung araw ng yun, nung announcement ni VP Sara, umaga pa lang, Aha. So, ano? parang may mga make up, na nakatirin ang dila, Oh, Makati. nakakaugong ng balita, yung Okay. mga make up, Mm. na natatanggalin na siya. Oh, yun naman pala eh. May mga chikador eh. May mga marites eh. No? Kaya pala, may mga marites dyan pala sa mga makeup artist dyan. Nagmarites ka agad, so kaya nakarating ka agad sa Vice President. Yun naman pala eh. Ngayon, alam na this. Okay, tuloy natin, Sir Nino. Defense Secretary. Mhm. Any moment nung mga panahon ata na yun, i-announce na. Alam mo kung sino mag-a-announce? Oh, kaya pala. So, namarites ka agad, kaya gumawa ng resignation ka agad. Ganon. Na siya itatanggal na, siya itatanggalin na bilang Defense Secretary. Pero, para maganda ang dating, Oh, kaya pala, di ba? So, para hindi gaanong mapahiya, ang ginawa na lang is inunahan at nag-file na ng resignation ka agad. Oo nga naman, mas maganda yun kaysa yung i-announce na tatanggalin siya kasi walang ginagawa. Mas maganda yung nagpusa na lang siya kasi hindi gaanong nakakahiya yun. isipan siguro ng mga partido niya, Mm. para hindi mapalabas na siya tinanggal, Aha. na nagkusang nag-resign. Tama. Inunahan! Tama. Inunahan niya ang announcement Oo, na siya correct. tatanggalin. Correct. Pero ako po mga kababayan, mga kaibigan, Mhm. mali ang ginawang hakbang. Okay, bakit naman po? Sige. Pakinggan natin ang opinion ni Sir Nino. Bakit daw mali yung kanyang hakbang? Okay? Mali ang kanyang diskarte sa kanyang pagre-resign na inunahan niya ang announcement. Oh, bakit nga? Bakit? Mm. Kung siya ay magiging leader ng oposisyon, kung siya ang tatayo ngayon Mhm. para pangunahan ang mga kupal, mga tangang oposisyon na kontra-kontra sa administrasyon na to, napakawalang kwenta. Mahirap yun. Mahirap yung pangunahan. Mahirap Sir Nino yung pangunahan yung mga couples tsaka ano. Mahirap ilid yung mga ganon. Yung mga couples tanga, mga mahirap yun. Ang datingan. Ang lalabas dito, isa siyang traidor. Kung siya ay Lalabas na isang traidor ang Vice Presidente dahil sa ginawa niyang desisyon. Okay? leader ng oposisyon, traidor ang dating niya. Bakit yung masasabi mga kaibigan? Kung ang ginawa ni VP Sara, hinantay niya ang announcement Mhm. at sinasabi niya na ayos niya ang kanyang pamamalakad ng DepEd, maganda ang kanyang ginawa. Mm. Dapat hinantay niya ang announcement ng Malacanang. Tama. May point ka rin dyan, Sir Nino. Yeah. Hindi kasi nila naisip yun dahil biglaan nga. Ang naisip nila, unahan na natin, ganon. Kung siya kumukuha ng simpatya sa taong bayan, Aha. at kung ang sasabihin ng mga supporter niya, Mm. sasabihin ng mga tangang kakauri niya lang, Grabe. ng mga nakapalibot sa kanyang mga politiko na naitsapera ngayon, na siya'y pinag-iinitan, siya'y inaapi, pwedeng dumugtong yun eh, kung siya'y tatanggalin talaga. Correct. May point ka dyan, Sir Nino Barsaga. May point ka dyan. Correct ka dyan. Hindi niya nakakabit yun. At pwede niyang sabihin, ako'y pinag-iinitan, ako'y pinagkaisa na tanggalin dyan. Kaya ako'y nawala sa DepEd. Correct.
inantay ang kanyang announcement. Kasi nga, nataranta nga sila, Sir Nino. Ang iniisip nila, yung kahihiyan na mangyayari. Diba? Kesa naman ang naisip kasi nila, mas nakakahiya yung tatanggalin siya. Kaya ang naisip nilang paraan, gumawa na lang ng resignation. Advisor. Yung nag-advise sa kanya na Sakit naman nun nang sabihin mo, Sir Nino, na tanga yung advisor niya. baka mag-resign ka na dyan. Unahan mo na, tangat bobo! Oh. Bakit? Nagmadali yung ari. Mm. Dahil labas doon, Ano? Ano? traitor siya. Oh, Kung magsasalita siya labas okay. sa administrasyon na to, Mhm. masahol pa siya sa sinasabi dati na Leni Robredo na walang alam. Yan ang sinasabi ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Walang alam si VP Sara. Ay si VP Leni noong mga panahon na yun. Mhm. Masahol pa pala siya kung ganun, kung kay VP Leni. Mali tayo dito mga kaibigan. Mali ang ginawa ni VP Sara ng pagre-resign. Dapat ang ginawa niya, hinantay niya ang announcement. Tama, may point ka rin dyan, Sir Nino Barsaga. Pero yun nga, ang sabi ko, hindi na naisip ng mga advisor ni Inday Sara yung ganong sitwasyon kasi ang nasa isip siguro nila is yung kahihiyan na kakahinatnan ng BP Sara nila. Kaya ganun na lang ang naging reaction nila. Unahan na lang natin, parang ganun. Kung saan, talagang sinabihan na siya ng kataas-taasan na ikaw ay tinatanggal na bilang Defense Secretary dahil hindi mo magampanan. Doon nakakakuha pa siya ng simpatya. Correct. Pero sa ginawa niya pong ito, mga kababayan, ng pag-resign, Mhm. pag-alis, Mhm. na walang kadahilanan at hindi niya nasagot ang mga reporter, ano po ang dahilan? Bakit ka nagre-resign? No comment. Mali yun. Kasi mga kaibigan, ako tutusin po mga kaibigan, sino ba ang nagsimula ng awayan? O, sino nga ba? Sino nga ba? Sige nga, pangitin mo nga, Sir Nino, kasi dati kang DDS, di ba? Oh, so ikaw mismo nakakaalam din yan kung sino ba talaga ang nagsimula ng away. Kung ang Marcos administration ba o ang mga Duterte? Sige, ikaw ang sumagot. Sa pamilya Duterte at sa Marcos administration. Hindi naman si Pangulong Marcos ang nagsimula eh. Correct. Hindi sila. Ang nagsimula mismo sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang nagsimula ng apoy. Correct. May tama ka dyan, Sir Nino. May tama ka talaga dyan. Magkaroon ng problema ang dalawang pagitan ng magkapatid dati. Hindi si Pangulong Marcos ang nagsimula ng problema. Correct. Sino ba nagsalita? Si dating Pangulong Duterte. Na pinagsasabi niya, bangag, ate, ang Pangulo. Yan ang pinagsasabi ng tatay ng ating Vice President. Pangalawa, sinundutan ni Davao City Mayor Baste na kung ano ng mga paratang ng mga pinagsasabi. Sumunod si Pulong Duterte. Aha. Di ba? Yan ang mga pinaggagawa ng pamilya ng Vice President. Correct. Agree ako dyan. Tapos, tahimik lang si Sara sa mga issue, tinatanong siya, Vice, ano pong reaction nyo sa sinasabi ng inyong father? Ano pong reaction mo sa sinasabi ng iyong kapatid laban sa ating Pangulo? No comment! No comment! Nagsalita ba si Pangulong Marcos? Ng mga salitang hindi magugustuhan ng mga Duterte? Wala! Mhm. Hanggang sa sinakyan ng mga tangang vlogger ng mga DDS ulo. Hanggang sa pinag-init ninyo, mga buwakan ng inala ninyo. Tama. Oh, ano?
Mga kabupols, narinig nyo yung mainit-init na balita at mainit-init na revelasyon na totoong dahilan kung bakit biglaang nag-resign ang ating Vice President bilang Defense Secretary. Di ba? So, base kay Sir Nino Barsaga, sabi niya, inunahan niya yung announcement ng Malacanang na siya ay tatanggalin. Kaya siya ay kusang nag-resign. Di ba? Yun daw yung totoong dahilan. Base kay Sir Nino Barsaga, hindi galing sa akin. Ha? So kung ano ba to, may katotohanan ba to o isang chika lang? Pero sa akin, malamang sa malamang may katotohanan din to. So, bahala po kayong humusga kung ano yung inyong reaksyon at comment po dyan sa mainit-init na balitang to. So ngayon, hanggang dito na lang po ang aking panibagong reaksyon. So huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para lagi po tayong updated sa aking panibagong video. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.